Thank you, Brad. Magandang, magandang gabi po. Amen. May kainan din, may mga pansit doon sa likod. Okay. Surprise. Okay, magandang gabi. Salamat sa Panginoon sa araw na ito. Alam nyo kaya ako yung dalas-dalas nagkakape kanina. Malapit na mag-expire yung caffeine sa aking tiyan. Sa aking sistema, baka sumakit ang aking ulo. Okay. Kailangan masundan agad. Parang airport, kailangan masundo. Okay, so salamat sa Panginoon. Tunay na mabuti po ang Diyos sa ating buhay. At ako'y nagpapasalamat sa Diyos sa pinagkaloob sa akin. Ako po ngayon ay 15 years old na. Forever continue. Wala nang titignan mo ito. I'm 51. Okay? Amen. And I praise the Lord. Kahit na umuuga na marami kong ngipin, sandaling ito, sabi ko sa asawa ko, umuuga na mga bagang ko. Paano na ako kakain ngayon? Inunguya daw niya ako. Salamat na lang. Okay, so... sabi ni Mater. Okay, so salamat sa Panginoon na sa pinagkaloob po niya sa aking buhay. Hindi ko po din akalain sa aking buhay na nakakabot ako ng 51. Sa dami ko na pong disgrasyang pinagdaanan o mga aksidente sa sasakyan, nabaligtad, nabangga, nahulog, kung ano-ano na po sumakit ang ulo, na ospital, namaga ang lalamunan, lahat na po yan. Pero sabi ko nga, naglalakbay lang ako, nadadagdagan ng panahon ng aking paglalakbay, pero nababawasan naman upang ako'y makalapit na sa presensya ng Panginoon. Kaya mabuti po ang Panginoon. Saan bang reading ito? At sa ating pag-aaral, mga kapatid, ay hindi ko po nais lumayo sa tema ng ating pong taong ito bago ito matapos sa November, sa ating pong anniversary. So, nung last time ang ating pinag-aralan ay ang Undeterred Spirit, Philippians 1:12-18. So, nakita natin na kung gaano kaprosigido si Pablo sa pagbabahagi ng mabuting balita at walang anumang bahagi sa kanya ang magiging deterrent o magiging pumipigil sa kanya. Sa sandali ito naman mga kapatid, ang ating pag-aaralan ay sa aklat po ng Roma. Romans yung pong aking memory verse. Romans chapter 1 verse 16 to 17. Ano po? At ang title naman po nito is Unashamed of the Gospel. Yung pong sabi nga natin ay hindi tayo nahihiya para sa mabuting balita. Basahin ko sa inyong mga salin, tapos tayo po ay mananalangin. Hingi tayo ng tulong sa Panginoon na maipahayag po ang mabuting ang ating mensahe na nagmumula po sa Kanya. Basahin ko po sa 16 to 17. Romans chapter 1 verses 16 to 17. For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. For in it, the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, but the righteous man shall live by faith. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo, Panginoon. Ako po bilang narito sa harapan at magsasalita at ipapahayag ng iyo pong salita, Panginoon. Nawa ako'y maging instrumento at gabay sa pamamagitan po ng Santong Espiritu. Bantayan mo ang aking mga labi, ang aking pong sasabihin. Nawa ang lahat ng ito'y magluwalhati lamang ng iyo pong pangalan, Panginoon. Patawarin mo ko sa aking mga kasalanan sa iyo, Ama. Lahat po ng ito'y hayag sa iyong harapan. At tulungan mo ko, Panginoon. Ikaw lamang po ang maluwalhati sa iyong salita. At kami naman po, Panginoon, maudyukan ng Santong Espiritu sa pagbabago ng aming pananaw at buhay. Pinupuri ka namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay, so kung meron tayong bagay na nakita o tao na nakilala o mga pangyayari sa ating buhay, tayo ay kumbinsido o
o tayo ay proud. Ano? Ito yung bagay na ating inaasahan o bagay na laging laman ng ating pong puso. Ano? Tayo ay proud and confident. At lagi itong laman ng ating bibig kapag ka ating ikinukwento. Para bagay ang pag-unang beses kang umibig. Ang laman ng iyong kwento ay tungkol do sa taong iyong nais na maging topic lagi. Ano, sa kwentuhan o sa usapan. Ganon din po yung mga bagay na tao o mga pangyayari na yung iyong mga paghanga, ito ay nagiging laman ng iyong bibig at ng iyong puso at ito hindi maiiwasang hindi lalabas sa iyong bibig sa anumang pag-uusap. Pero tandaan natin, hindi lamang yun, kundi kahit yung mga galit. Yung galit paglaman sa ating puso, kahit anong kwento, lagi ang naisingit o naisama sapagkat ito po yung nag-occupy ng ating buhay o ng ating kaisipan at ng ating puso. Tayo ay napupuno ng galit o napupuno tayo ng admiration o pagkahanga kung sa mga bagay naman na ating hinahangaan o mga bagay na ninanais nating makamit. Ang mga bagay na ito ay mga bagay din na nagbabago ng ating pong paningin, ng ating kaisipan at ng ating conviction. So we can stop talking about things that we like or we can stop talking things about the things we hate. Ano po? Pagdating po sa mabuting balita, kumusta naman po? Gaano po ito nag-o-occupy dun sa ating puso? Kapag tayo nakipagkwentuhan, o kapag tayo may pinupuntahan, o kapag tayo may topic na nais pag-usapan, nakakasama ba ang mabuting balita? Nagagawaan ba natin ng paraan? Tayo ba'y nagiging proud? Proud ba tayo na ma-share ang mabuting balita na nagligtas sa atin? Alam niyo, sa opisina po, kaya po ako nagpapakain, paminsan-minsan, yun po yung pagkakataon ko na sinasabi ko sa kanila ang mabuting balita. Sabi ko doon sa kasama ko na asawa ng pastor, sabi ko sa kanya, itong aking ginagawa. Ito'y kahit na hindi ako makapag-share, pero makapaghulog man lang ako ng binhi sa puso't isip nila. So maraming bagay na pinaginagawan ko ng paraan at dahil ako ang host, ginagawan ko ng paraan na ako lang ang bida sa kwentuhan. Hindi ako ang bida, ako ang makapagbida o makapagkwento ng maraming bagay at sinisingit ko po rito ang gospel. Yun po yung ginagawa kong paraan. Now, gaano tayo kakumbinsido and how much that it convicts us nung ating na kailangan nating ma-share ang mabuting balita. Na ang laman ng mabuting balita ay patungkol sa ating Panginoong Hesus at kung ano ang kanyang ginawa sa atin. Kung ang mabuting balita ang pinakamaganda o ang kaligtasan ng pinakamagandang pangyayari sa ating buhay, ito ang pinakamasaya at ang wala itong katapat na kayamanan, sabi sa Mateo 10:28, gaano ito nananahan sa ating puso? Pag may kausap tayo, paano natin sila tinitingnan ng mata sa mata na alam natin na sa likod ng kanyang balintataw ay naghihintay ang kamatayang walang hanggan. Kung nakikita lang natin ang ganda ng kanyang mata pag siya lumingiti o ang ganda ng kanyang ngipin, pero hindi nakikita bilang mga Kristiyano ang kaluluwang nananahan sa likod ng kanyang pisikal na kaanyuan. Ang mabuting balita o ang gospel na tinatawag natin ay mabuting balita. Hindi ito ang pinaka o the best news. It is simply the good news. Dahil ang mabuting balita po is good and it is good enough upang ang isang tao ay makapasok sa kaharian ng langit sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Tandaan natin na ang mabuting balita ang siyang dahilan kung bakit ikaw at ako ay secure ang ating walang hanggan. At kung talagang tayo nananampalataya sa mabuting balita, ito rin po ang susi na nagbubukas ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay purong biyaya ng Diyos sa atin. At ang biyayang ito ay walang dahilan upang ating ikahiya at i-share sa mga tao. Tandaan natin mga kapatid, maraming kinukuha ang mundong ito ng mga salita na lagi ko pong sinasabi, katulad ng salitang mabuti. Pero sa ngayon, ang ginagamit naman po ng mundong ito ay ang salitang pag-ibig o pagmamahal.
Ang totoong biblical na pagmamahal ay ang iyong pagbibigay o pag-share ng mabuting balita upang maligtas ang mga taong nakapaligid sa atin. Hindi po totoong pagmamahal ang siya'y kasama mo, siya'y binupuri mo, siya'y pinaglilingkuran mo, o lahat ng bagay, subalit hindi mo binibigay sa kanya o sinishare ang mabuting balita at ang kaligtasan niya sa kapahamakang walang hanggan. Huwag nating hayaan na bigyan ng kahulugan ng mundong ito ang pagsalitang pag-ibig o pagmamahal ayon sa pag-ibig o ayon sa pananaw ng mundong ito. Ang pananaw po ng mundong ito patungkol sa pag-ibig ay ang pag-ibig na kondisyonal. Subalit ang pag-ibig na ating natamasa sa ating kaligtasan ay ang pag-ibig na walang kondisyon sapagkat hindi tayo karapat-dapat ibigin ng Diyos na maibigin. Kaya ito po ang isang hamon sa atin. Kinahihiya mo ba ang mabuting balita? Bakit hindi ito maibulalas ng ating labi sa mga taong ating kasama? Mahalaga pong malaman natin na hindi natin dapat ikinahihiya ang mabuting balita. Sabi ni Pablo, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita. Saan ba niya nais i-share ang mabuting balita? Pagtingnan natin yung background. Ninanais niya itong i-share sa Roma. Ang Roma ang pinaka-target talaga ni Paul na puntahan. Sapagkat nung panahon na yun, ito ang sentro ng lahat ng modernisasyon, filosofiya, at lahat ng bagay. Sabi nga, sa kaisipan ni Pablo, kung siya man ay nangungulila o maraming bagay, bumabalik siya sa source ng kalakasan at ito ay si Kristo. At sa kanyang pagnanais naman na ma-share ang mabuting balita, gusto niyang pumunta sa source o sa pinakasentro ng modernisasyon o sibilisasyon ng panahon na yun at ito ay ang bansang Roma. Kaya ang ninanais po ni Paul, kung makikita natin dito sa bahaging ito, makikita natin na si Paul, isa po isang tao na talagang hindi niya ikinahihiya ang mabuting balita. Sa katunayan, ang sabi pa nga niya sa 15, meron akong utang na nais kong bayaran. May utang ako sa lahat ng tao. Nais ko itong bayaran sa kanila. I am indebted to all. I am spiritually indebted to all. Because God gave me knowledge, God gave me wisdom, I have to share. Kailangan ko itong ma-share, itong aking karunungan, itong aking kaligtasan. At ito ay ang mabuting balita. Ganon tinatanaw ni Pablo ang magpatungkol po sa mabuting balita. Sabi niya dito sa 15, thus for my part, on 14, I am under obligation. And then in 15, I am eager. Ito yung taong gustong-gustong magbayad ng utang patungkol sa mabuting balita. Kaya sa pinakahuli, tinarget po niya yung pinakasentro ng kanyang buhay. Hindi ko ikinahihiya. Kaya ko itinuturing na ito'y aking utang sapagkat nais ko itong pagbayaran din kung ano ang aking natanggap. Ganun po ang tingin ni Pablo sa mabuting balita. Yun din po ang nais sa atin. If only everyone is not ashamed of the gospel, naniniwala ako itong church na to, madodoble po ito. Naniniwala ako yung kagipitan natin masusolusyonan ng Panginoon. Naniniwala ako lahat ng ating problema sa ministry mabibigyan ng solusyon kung tayo po'y hindi natin ikinahihiya ang mabuting balita ng Panginoon na siyang nagligtas din sa atin, mga kapatid. The reason you are sitting there and I'm standing here is because of the gospel of the Lord Jesus Christ. Nung pong sinabi na I am not ashamed, ano bang ibig sabihin ng salitang ashamed o ikinahihiya? Ito po ang ibig sabihin po nito yung salitang episyukunamai, ang ibig sabihin ay, basahin nyo na lang kung ano ibig sabihin. Kung paano ito pronounce. Okay. It means it is a disgrace. Or dishonor. At yung pong salitang epi is the word, it intensifies. Ganito ang ibig sabihin. Hindi ko labis na ikinahihiya ang mabuting balita. Sa katunayan,
ito raw po ay isang play of words. Nang ibig sabihin talaga ni Paul is, I am very proud of the gospel and I want to share it to everyone. That's why I'm wanting so much to go to Rome. And I'm writing to you so that in the capital of the modern civilization during the time, it is also there where I want to share the gospel. Kung yan ang pinakakapitolyo ng modernisasyon ng panahon ng sibilisasyon o ng lahat ng bagay, filosofiya, gusto kong pumunta riyan. Gusto ko rin ipagsigawan ang mabuting balita. Hindi ko gusto ako'y laging nasa likod lamang. Kung ang Amerika ngayong panahon ito, gusto kong pumunta doon para ma-share ang mabuting balita, given the chance. Katulad po ng ginawa ni Martin Luther. Di ba? Doon sa sa Rome. Gusto rin niya pumunta doon. Pero nung pumunta siya, na-disappoint siya, nakita niya na hindi pala yun ang inaasahan niya sa bansang Roma, kung anong itsura. Ganon din po si Paul. Sabi niya, I am not ashamed, I am proud. Yung po ang ibig sabihin nun. Ito po yung pakinamdam niya na sinasabi na, okay, like someone singled out because they misplaced their confidence or support, believe the big lie. Okay, sabi niya, hindi ko ikinahihiya sapagkat ito ang katotohanan. Ang mabuting balita. Sa katunayan, doon sa ating pinag-aralan last time sa Philippians, makita natin na sa Philippians, ang buhay ni Pablo ay nabubuhay lamang po para sa mabuting balita. Kaya yung po mahilig mag-quote ng mga aklat natin dyan sa Philippians, tandaan natin, the center of everything, I can do everything for Christ. I feel contented in everything I have. The center of all those things, kung bakit yung sinasabi ni Paul, is because of the ministry of sharing the gospel. Yun po yung dahilan. Kaya ang mabuting balita, hindi po natin dapat ito ikinahihiya. Sabi po niya, it means disgrace or personally humiliated. I am not. Yun din po yung dahilan kaya po ako, mahilig po ako mag-share ng gospel kahit po kasi yung nakakakwentuhan ko, pagka binalikan ko siya ng pang ilang araw, iniisip ko ba share ko ito ng gospel. Kahit yung magtitinda ng goto, share ko ito ng gospel. Pinipihit ko po ang kwentuhan. Pinipihit ko, kinakapitalize ko ang pag-istorya namin, tapos pinipihit ko ito patungo sa Biblia. Dahil naniniwala ko, I so believe that the gospel saved me. And if it has the power to save it, then it has also the power to save everyone. Kasi ito ang ibinigay at pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Nothing less, nothing more. Only the gospel. Ang mabuting balita po ang binigay sa atin ng Panginoon. Kaya, ang tanong naman natin ay, ano naman ang mabuting balita na sinishare ni Paul? So, pag bumalik po tayo sa aklat ng Roma, okay, mag-alala, first point lang po pag-aaral natin ngayon. Hindi po natin tatapusin lahat. Okay, kasi may kainan pa tayo. Okay, pag bumalik tayo sa verse 1, sabi ni Paul, pakinggan nyo, Paul, a bondservant of Christ Jesus, called as an apostle, set apart for the gospel of God. So nakita na agad natin yung kanyang tema ng kanyang liham na siya ay alipin ni Kristo, Jesus, tinawag bilang mensahero at ibinukod para makapagpahayag ng mabuting balita. At dyan po dumaan ng maraming paghihirap si Pablo para sa mabuting balita. Something we are ashamed of to share. Paul is willing to die. Handa siyang mamatay para sa mabuting balita. Sabi po sa verse 2, ano ang mabuting balita? Which he promised, kanyang ipinangako noon pa man sa pamamagitan ng propeta at ng banal na kasulatan. Ibig sabihin, nung una pa man ay inihanda na. Mga kapatid, ang ikinahihiya natin i-share ay nung unang panahon pa may inihanda na ng propeta at ng lumang tipan na siyang kaganapan ngayon. Ito'y hindi bago. Ito'y pinaghandaan. Ito'y upang makarating sa ating tainga at makapag-convict sa ating puso patungkol sa kaligtasang walang hanggan.
At pagdating po sa verse 9, ang sabi niya, sapagkat ang Diyos na aking pinaglilingkuran sa aking espiritu sa pamamagitan ng pag-aaral o pangangaral ng mabuting balita patungkol sa ang mabuting balita ng kanyang anak. Siya ang aking witness kung paano ko binamagit kayo sa aking panalangin. The gospel of His Son. Yun po ang mabuting balita. 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4, makikita natin ano ang mabuting balita. Sabi po rito na si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan, muling nabuhay ayon sa kasulatan. Ibig sabihin, nung unang panahon pa man, sapagkat ang tinutukoy nilang ayon sa kasulatan, na 1 Corinthians is bahagi ng New Testament, nung unang panahon pa man, inihanda na po ng Diyos ang pagpapahayag ng mabuting balita sa Hudyo, maging sa ating mga Hintil. Huwag nating ikahiya ang mabuting balita. Manampalataya at maniwala tayo hindi lamang sa laman ng mabuting balita, kung hindi sa mabuting balita ang kakayanan at kapangyarihan nito. Kaya po, ano ang dahilan? Ang tanong, why should we not be ashamed of the gospel? Bakit hindi tayo dapat mahiya? Yung aking unang introduction, parang puntos na agad yun. Kasi ito ay nung unang panahon pa. Ito ay inihanda ng Diyos para sa atin. At ang laman ng mabuting balita na inihanda ng Diyos ay ang paghahanda rin ng pagsusugo ng kanyang anak na magkakatawang tao sapagkat ito ang mabuting balita. Na si Kristo'y namatay para sa ating kasalanan at siya'y muling nabuhay ayon sa kasulatan. Verse 16, bakit natin hindi dapat ikahiya ang mabuting balita? Sabi po rito ni Paul, unang punto, I am not ashamed of the gospel. Why? Because it is the power of God. Ang mabuting balita, ang kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, kapag ang pinag-uusapan lagi natin sa isang bagay, isang tao, o isang mang sasakyan, o anumang bagay, ang lagi po natin nakikita, bukod sa kagandahan na pandaya sa ating mata, ano ang kakayanan nito o ang kapangyarihan nito? Meron akong bagong sasakyan. Talaga, gaano kabilis, gaano kalakas. Meron akong kakilala sa airport, talaga, ma-influensya, gaano kalakas. Oo. Meron akong kakilala sa munisipyo, talaga, malakas. We always talk about power. Pagising mo sa umaga, Panginoon, bigyan mo ko ng kalakasan. And all this power is, wala po itong kapantay sa kapangyarihan na taglay ng ating Diyos. Tandaan po natin, we should not be ashamed of the power of God na taglay po ng mabuting balita. Mai-imagine niyo po ba na ang mabuting balita na mula sa kanyang salita, na kanyang hininga, ay nagtataglay ng kapangyarihan na katulad ng naghinga dito, na ang sabi niya, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Mahati ang tubig at ang lupa at nagkaroon nga. Yan po ang kapangyarihan. Now, in 1 Peter chapter 1 verse 4 to 5, ano po ang sabi? To obtain an inheritance, pag-usapan natin patungkol sa kapangyarihan ng Diyos kung dapat ba natin ikahiya. We'll talk about the power of God. What is the power of God? Number 1, it is the power of God that keeps us in the heavenly world. Kapangyarihan po ng Diyos ang nag-iingat sa atin, ang nagre-reserve sa atin upang tayo manatili at maging secure na tiyak na sa oras ng kamatayan tayo papasok sa langit. 1 Peter chapter 1 verse 4 to 5. To obtain an inheritance which is imperishable, undefiled, will not fade away, reserved in heaven for you who are protected by the power of God. You who are protected by the power of God through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. It is the power of God that keeps us, that preserves us, that makes us obtain the undefiled inheritance, kapangyarihan po ng Diyos. Number 2, it is the power of God that gives wisdom for the proclamation of the gospel. 1 Corinthians chapter 2, verse 4 to 5. And my message and my preaching were not in persuasive words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power,
that your faith should not rest on the wisdom of men, but on the power of God. What persuades men? What gives wisdom sa mga taong nagpuproclaim ng mabuting balita? It is the power of God. It is not man himself. Hindi ang tao mismo, hindi ang pastor na may kakayanan. Kahit ubusin ko ang panahon ko, sa dami ko ng Bible study, para kang namimingwit ng maraming isda pero walang kumagat. And if I will rely na ito'y nakabase sa aking kakayanan, I will be so frustrated. Because it is the power of God that gives wisdom in the proclamation of the gospel. Number 3, 2 Corinthians chapter 10, verse 5. The weapons of our warfare are not of the flesh, but divinely powerful for the destruction of fortresses. So, it is the power of God that we fully rely in opposing any power against God. Ano mang mga bagay na laban in a divinely power, we do not rely on our flesh. The moment we rely on our flesh, we are doomed to fail. Ang inaasahan lang po natin ay ang kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan po ng Diyos ang pinag-uusapan natin. At ito ang ating inaasahan. Ito ang laman ng mabuting balita. Ito ang mabuting balita. The gospel is the power of God. The gospel does not contain the power of God. The gospel has not the power of God. The gospel is the power of God. And the word is or este is present indicative active. Ito ay nagsasabi ng isang katotohanan, maniwala ka o hindi, na ang mabuting balita ay ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya wag mong tangayin ang kapangyarihan upang ikaw ay mahiya. Umasa ka rin sa kapangyarihan na kung paano ka nakumbinsi ng mabuting balita, i-share mo rin ito sa iba. Do not be ashamed of the gospel. Number 4, it is the power of God that assures us that we believe that what we believe can save. Ang kapangyarihan ng Diyos ang nagtitiyak sa atin ng ating pananampalatayaan ay tunay na kapagliligtas. 1 Corinthians chapter 1 verse 18. For the word of the cross is to those who are perishing foolishness, but to us who are being saved, it is the power of God. And then number 5, it is the power of God that enables preacher to undergo suffering for God's word. Sufferings, kahit siya dumaan sa mga paghihirap, meron pa rin siyang courage. Therefore, do not be ashamed of the testimony of our Lord, or of me, his prisoner, but join with me in suffering for the gospel according to the power of God. 2 Timothy chapter 1 verse 8. Yan po ang kapangyarihan ng Diyos. Itong pinag-aaralan natin kapangyarihan ng Diyos patungkol sa mabuting balita. Hindi pa natin pinag-aaralan ang kapangyarihan ng Diyos patungkol sa pagligtas, paggawa ng langit at lupa, paghawak sa atin, at ang kapangyarihan ng Diyos na siyang humahawak upang ang lahat ng ating pinagdadaanan sa panahong ititila baga walang Diyos, subalit meron siyang binabalak na katapusan ng lahat ng ito. Hebrews chapter 1 verse 3. He upholds all things up to its end. Now, all this power is contained in the gospel. The gospel is the power of God. Huwag po natin ikahiya. Let us not be ashamed of the gospel. The word power is the word dunamis. Nang ibig sabihin po, effective ability to accomplish an intended purpose. Ang kakayanan ng Diyos na epektibo niyang maipatupad kung ano ang kanyang ninanais. Ninanais niyang maligtas ang lahat ng tao, subalit ang tao ay ayaw. Naroon pa rin ang pagnanais ng Diyos. 2 Peter chapter 3 verse 9. Hindi po ba mga kapatid? Now, dahil ang mabuting balita o ang salita ng Diyos na kung saan narito ang mabuting balita, ito ay mula saan? Breathed out by God. Kung ang kapangyarihan ng ang Diyos, ang kanyang kapangyarihan ay narito din po sa kanyang salita.
then it has the power. Now, because the scripture is breathed out of God, then it has the power, the authority, and the ability to save. The gospel is the word of God about the Son of God. Yan po ang ating ikinahiya. When we are ashamed of the gospel, we are ashamed of the Son of God. Sabi sa aklat ng Mateo, kung ikinahiya mo ko, ikinahihiya kita sa aking Ama. Let us take courage, mga kapatid. The gospel is the power of God, not contain power nor it has power. It has the power, una, to reclaim lost humanity under another dominion or power that enslaved them. Ang mabuting balita lamang po ang may kakayanang muli niyang kunin ang mga tao sa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan, ng kaaway, at ibalik saan? Sa kapangyarihan ng kanyang anak na si Kristo. Ito rin lang po ang may kapangyarihan upang magbigay ng pag-asa at liwanag. Ito lang ang may kapangyarihan, ang mabuting balita upang bumuhay ng mga patay that quickens the dead. It is the gospel that gives life to a dead spirit. It is also the gospel that illumines darkened mind. Nagliliwanag ng madilim na kaisipan ay ang mabuting balita. It is also the gospel that convicts a callous conscience. Wala pong kakayanan ng kahit anong bagay, kahit anong pagkukumbisi, any philosophy, any rehabilitation, any reform. It cannot change man. Only the gospel. Because it has the power. It is the power of God. The gospel has the power to save men from utter destruction and misery. Tiyak na kapahamakan at misery ng miserable ng kanyang buhay. Ito lang ang nakapagpipigil ang mabuting balita upang ang isang tao'y masagip sa eternal damnation. At ang kanyang kaluluwang walang hanggan ay umiral sa presensya ng Diyos. There is so much things that we are losing when we are ashamed of the gospel. Napakaraming bagay na nawawala, mga pagkakataon at mga kaluluwang walang hanggan ang nawawala dahil nahihiya tayong ibuka ang ating bibig para sa mabuting balita. Hindi mo ito kapangyarihan. Kapangyarihan ito ng Diyos. How can you then be ashamed? Bakit ka mahihiya? Hawak mo sa iyong mga kamay ang pinakamabisang gamot na siyang lulunas sa walang hanggang misery ng mga tao. That is the gospel. The gospel is not yours. It is the gospel of the Son of God. That's why it is the power of God. Ito ay kapangyarihan ng Diyos. The gospel of Jesus Christ is the final stage of salvation history. Nakatuon ang lahat sa mabuting balita. Sa katapusan ng mundong ito, nakatuon ang lahat. Na pag dumating ang pagkawasak ng mundong ito, ang mga kaluluwang maliligtas ay sa pamamagitan lamang ng isang simpleng mabuting balita na kanilang narinig. Subalit ang tanong, paano sila tatawag sa Kanya kung wala namang nagdadala ng mabuting balita? How shall they believe in Him whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach unless they are sent? Just as it is written, how beautiful are the feet of those who bring glad tidings of good things. However, they did not heed the glad tidings, for Isaiah, Lord was believed our report. So faith comes from hearing, and hearing by the word of God. The faith that convinces a man na siya po ay lost at walang magagawa ay sa pamamagitan ng mabuting balita. Huwag natin ikahiya ang mabuting balita. Mga kapatid, let us be courageous when sharing the gospel, sapagkat ito po ang nais ng Diyos sa atin. Susunod po pag-aaral natin, because it reveals or it conveys the righteousness of God. Tayo po ay manalangin.
Manaming Diyos, marami pong salamat. Patuloy mo kaming bigyan, Panginoon, ng karunungan at kalakasan sa lahat po ng ito. Convince us enough, Lord. Convict us enough, Lord, that the gospel that we heard will also save those persons that it seems impossible dahil meron silang yaman, contentment, o lahat ng mayroon sa mundong ito. Ano yun po ay takot lang namin sa aming puso. We are being deceived because we are coward, Lord. So help us. Give us the courage to share the gospel. To take chance in sharing the gospel. And to take the opportunity habang sila'y buhay pa. Panginoon. Salamat po, O Diyos. Pinupuri ka namin. Tinataas namin ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus.